So Rocket. sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Bakit? Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system natin. Sino po nang And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Ayan. Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Doon ako bubilib. Common sense. Doon ako bumilib, di ba? Napipikon nyo na naman itong si Auntie Claire eh. Pambihira kayo, common sense naman. Ang pagkakaroon ng rocket, sinyalis yan, parte yan ng pag-unlad ng isang bansa. Palakpakan ho natin ito si Auntie Claire. Bago natin umpisahan ang sagutan, nitong si Senator Alan Peter Cayetano at nitong si Auntie Claire, gusto ho muna nating batiin ng maligayang kaarawan dito kay Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho natin, ito si Sendante. Alam ko, hindi ito mapapanood ni Sendante ngayong mga panahon na to dahil nakapiit siya sa kasalanan na hindi naman dapat sana ang sagot kulong. Talaga hong ipinilit nila yung plunder dahil nga naman kung sakaling nasa Senado ngayon itong si Senator Rodante Marcoleta, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan diyan sa impeachment trial na yan itong si Vice President Sara Duterte. Marami hong nagchat sa atin bakit wala tayong saganang mamamayan na tuwing Biyernes kasi routine na yun eh. Kumbaga yun na yung nakasanayan ng ating mga kababayan, di ba? Dito nila, marami sa mga kasama natin talagang hinihintay yung saganang mamamayan tuwing araw ng Biyernes kasi nasa studio ng Net25 itong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ho tayo makasegue ngayon doon kasi wala itong si Sendante, ang ating idolo, ang ating pinapakinggan pagdating sa kung anong masasabi niya sa mga kaganapan sa ating bansa. Magkagayon pa man, alam ko dito sa PH Update marami sa ating mga kasama dito maging tayo pinagdarasal ang kalusugan nitong si Senator Rodante Marcoleta at lahat ng political prisoner ngayong mga panahon na to ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ako ayaw yan ni Auntie Claire ayaw niya yung natatawag na political prisoner yung itong sila Senator Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Pastor Kibuloy, Senator Mike Defensor. Ayaw niya natatawag na political prisoner yung mga yan. Yan na nga ho mga kababayan, ang isa sa mga dahilan kung bakit napalive itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero bago lahat na yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button na dyan lang ho sa baba. Paki-comment naman ho dyan sa baba. Happy birthday, Senator Rodante Marcoleta. Isang palakpakan po para kay Sendante. Talagang tayo dito sa PH Update, sobrang miss na natin siya. No? At sana magkaroon ng pagkakataon na mabisita natin siya ngayong mga panahon na to. Dahil hindi ho biro pinagdadaanan ng nitong si Sendante ngayong mga panahon na to. Kumbaga, alam niya sa sarili niya. Hindi, sige plunder pwede, grab, pwede na yung grab, pero plunder hindi pwede Talagang ipinilit lang Yung tipong, alam niya meron siyang obligasyon. Meron doon sa mga bumoto sa kanya noong nagdaang eleksyon. Yung tipong, yung kagustuhan niyang tumayo dyan sa trial ni BP Sara, magtanong, makaboto. Kita ho natin, ramdam ho natin yun na talagang hindi tinatalikuran ng isang Rodante Marcoleta yung trabaho niya bilang senador kahit na nakapit pa siya. Isa para dito sa ating birthday boy, Senator Rodante Marcoleta. Unahin na ho muna natin itong ating taklesyang tagapagsalita ni Marcos Jr. na si Auntie Claire Lucaret. Pasok. Tumanggap na inyong mga katanungan. Sure ka, basta walang mapipikon. Tanungan lang pero walang pikunan ayan na si Tribune. Tanong mula kay Rafi Ayeng. Daily Rafi Tribune. Ayeng. Magandang umaga po, Yusek. Marami po ang Ito si Rafi Ayeng ata parang gutom ata to, Auntie Claire. Ano kanya parang pinupukpuk kanya Parang pinupukpuk kanya
Napupukpok ka ba? Yung sinusundot-sundot, hindi nagalit ba? Ginagalit. Ito kasi si Rafi ayan kung ano Ang pinagtatanong. kilay nung in-announce ni Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So Rocket. sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Bakit? Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi. Ako pag naririnig ko yung racket, ang pumapasok sa utak ko yung racket. Ano yung racket? Ang program appropriation, ginto, pagkuha ng pera sa PhilHealth, di ba? Yung, anong tawag doon, yung sa insurance, sa mga deposito sa bangko. Yun ang pumapasok sa utak ko pagka naririnig ko yung racket. Baka ang tinutukoy ni Marcos na tuloy-tuloy ang racket, yung racket ng administrasyon sa kaban na sambayan ng Pilipino. Yun. Na-misinterpret nyo eh. Di ba? Na balakid Balakid. sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system natin. Sino po rin Maraming gutom, failed health system, failed educational system, tuloy ang racket. Hoy, Rafi Ayeng ha, gutom ka ba? Ikaw, pumasok lang si Marcos Jr. na nawa ka. Masarap ba pagkain dyan sa Malacanang? Di pa tayo nakapunta dyan. sabi po niyan? Sa social media po, yung mga comments po sa mga post. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Ayan. Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Doon ako bubilib. Common sense. Yeah, doon ako bumilib, di ba? Ang pagkakaroon ng racket, parte yan ng pag-asenso ng isang bansa. Totoo naman. Kaya nga bumilib ako. Kung maganda ang healthcare system natin, transportation system, educational system, social welfare system, ayuda. Di ba? Kung maganda yung mga nabanggit ko na yon, maganda ekonomiya, pagkakaroon ng racket, talagang mahusay yan. Hindi po nakikipagsabayan ka sa India, China, Japan, US, Russia. Di ba yung mga racket yun? Ano pa? Germany, di ba? Mga merong mga space program kung tawagin, di ba? Nakikipagsabayan tayo. Kaso yung mga nabanggit ko, husay nyo na yun ng mga bansa, okay ang kanilang educational system, transport system, healthcare system, economics, lahat yan, okay yan. Diba? Japan ba naman? Yung kanilang bullet train. Yung tipong pupunta ka ng Cebu hanggang Pilipinas, ganun ka lang. Ilang oras lang, nandun ka na kagad. Mabilis ho talaga. Tatakbo ba naman ng 300 km per hour? Diba? Ganun ho kabilis. O tayo nga, Bicol Express ka, di na gumagana ata. Gumagana pa ba yun? Tapos gusto natin wala namang problema. Pinalakpakan ko pa nga yun. Napa-standing ovation nga ako eh. Racket, tuloy ang racket. Ang program appropriation, Ghost Project. Ibang racket pala yung tinutukoy niya. Kasi naiisip ko yung racket ng administrasyon na to. Mga kakurakutan nila sa pondo ng sambayan ng Pilipino. Ang tinutukoy palang racket ni Marcos Jr., yung lumilipad. Sa bagay, lumilipad din pala siya pagkatapos niya suminghot. Sunod, okay, may follow. Pero follow. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times. Good morning po. Mangya ka, Sen. Auntie Claire, During his SONA Gusto po, mo President pang umisa, Marcos opened also the idea of nuclear energy po, of revisiting that up. Debates online po circulated
after some senators opposed this proposal po, citing how even a first world country like Japan suffered catastrophic nuclear failures. On top of that din po, yung severe economic setbacks due to massive cost overruns. Now, how will we make sure po that we mitigate these kinds of risks po once we push through with this project po? Kahit naman po nung nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo with the Russian President Vladimir Putin, isa po ito sa kanyang nabanggit dahil hindi madali na ipaliwanag ang safety ng nuclear energy. At sinisigurado naman po na kapag ito po ay pinasok po natin, ang pag-aaral po na ito ay dapat na kumpleto. At ang mga polisiya na gagamitin dito ay hindi po itatago sa inyo. Ang DOE po, sa pamamagitan po ng Nuclear Energy Program Interagency Committee, ay nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. So, kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa Hindi ako naniniwala dyan. Pagka kinurakot, yung para sa safety, security ng facility na yan, malaki yung problema dyan. Ang tatakaw pa naman sa pera, lalo na kung halimbawa meron tayong presidente na kagaya ni Marcos Jr. ngayong mga panahon na to at meron tayong ganyang klaseng pasilidad. Yung dapat na naka-allocate dyan sa safety, security ng pasilidad na yan, paano kung ninakaw ni Marcos Jr.? Eh di ang laki ng problema natin ngayon. Yun ang problema ko. sa International Atomic Energy Agency. So hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay magpuput in danger ang ating mga kababayan, magkakaroon ng hindi magandang sitwasyon or kondisyon kasi ang inuuna po ng Pangulo at ng administrasyon krisis sa Middle East. Ma'am, does that include the allocations for the flood control projects that were removed and realigned under the 2026 budget? Sa ating pagkakaalam ay ito pa lang ay galing sa 2025 na savings at tignan pa po natin kung ano yung pinakadetalye patungkol dito. Pero ito yung mga 2025 na hindi na nasagawa. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Itatanong ko ho yung reaksyon ng Malacanang sa isinagawang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jinggoy and Marcoleta are political prisoners. Ayan. And if it wasn't weaponized, Pagkatapos ito, segue na kagad tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Ha? they can at least go out Nakikita ko lang kasi ito si Antiglar, nangangati mata ko eh. on bail. Oh. Sabihin nyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, Political prisoners I daw think- po. Yes. he just said, I think. I believe. Oh, I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano ang pagpapasya. Nasa korte, nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa Nako, yung si Marcos Jr., next administration, sigurado marami silang ebidensyang makikita. po na senador, For sure. senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Sunod na tanong mula kay Maricela Lili, TV5. Good morning, Yusek. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because Yan. he filed a manifestation before the Senate asking na baka pwede silang sumama ni Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Yeah. Although
it's still the decision of the impeachment court. But what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial? So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inalaw sila, maaaring lahat ng mga profesional na nakakulong habang dinidinig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Halimbawa, ang isang abogado. Ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. O ang diretsuhin muna kasi Auntie Claire. So ang tayo ng Malacanang, hindi kayo pabor na makadalo itong si Senator Alan Peter Cayetano at itong si Senator Jinggoy. Diretsuhin muna, dami pa Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profesyon or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at ipinagtatanggol niya ang sarili niya. Pero hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. At nabanggit na rin po dito, nagkaroon na rin po ng desisyon ang Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jinggoy Estrada na hindi pwedeng mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang naka-detain. And at the same time, according din kay Justice Carpio, Yan. Pagka paborable sa kanila, justice, ginagamit nila yung mga justice. Pero pagka yung two-thirds, nagsalita na mismo, yung bumalang ka sa saligang batas, debatable pa. Palakpakan natin. Kaya ayaw kitang pinapanood, Auntie Claire. Alabo mo kausap. Punta na nga ako dito kay Senator Cayetano. Mahahabang araw dito po sa Senado. So let me start out by praising God na sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, malalim ang pagdadasal, pag-iisip, repentance ng ating pong gobyerno, ng ating mga kababayan. For example po, dahil sa flood control scandal at parati itong paulit-ulit na binabanggit, kahit ang ating Pangulo, inuna po ito sa SONA kahapon, ibig sabihin po, ito'y top of mind. So ang nangyayari po, everyone is praying. Sana Lord magbago Pilipinas. Sana may accountability. Sana lahat lumabas. And also because of that, on the toes, lahat ang pero naka-attention lahat ng politiko, whether very, very corrupt, not corrupt, corrupt. Kasi nga, alam na nandyan lahat ng mata. So siguro shout out sa mga taga DPWH, naghihintay pa rin, Secretary Dizon, ang buong bansa, ano yung major reforms para sure tayo na ang kikita talaga legitimately maganda gawa yung mga contractors. Pero yung iba't ibang mga sistema na 15, 20, 30% ghost ay mawala. So, of course, this is for all departments, no? Whether yan ay sa DOH, bago ang secretary dyan, dami-daming balita dyan na, yung balita dyan sa, sa DOH, walang delivery pero magaling dumiliver. Walang mga deliveries pero magaling mag-deliver. Yung walang mga deliveries, ibig sabihin po, katulad sa pagbibili ng mga gamot, bakuna, yung flu shots, delay o wala, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin nilang magaling mag-deliver. No? Kasi usually, pag sinabi magaling mag-deliver, ibig sabihin, you get the job done. Di ba? Corruption is in our culture. That's why we have to change that. So I praise God na ginagamit niya ang mga struggles ng ating bansa ngayon. Yun nga lang po, so while we're praising God, we're asking Him for mercy kasi as usual po, ang tinatamaan yung pinakamaliit. Di ba? So, for example, pagtaas ng presyo ng langis, lahat umaaray, pero syempre, yung oil companies kumikita, pero yung ating pong tricycle drivers, jeepney drivers, ang ating pong mga may negosyo na, let's say, yung mga naghahatid ng gulay galing po sa La Trinidad, apektado sila, no? So, it's a special day then because we want to say happy, happy, happy birthday, Senator Kuya Dante
Marcoleta. Happy birthday, miss Sen. na miss Dante. ka na namin dito sa Senado. Hindi mo man lang naumpisahan yung impeachment process, no? Assalamualaikum sa ating mga kapatid. Sa lahat po, kung ano man religion nyo, nagpapaabot kayo na pinagdadasal nyo kami. Thank you po. Ruth Espia. Yan ang Espia na gusto natin. E.G. Bart, Zenith Gonzaga, Hasley Garcia, Juan Pano, laban. Yes, laban po. Iba't ibang paraan po ng paglaban, ha. Yung minsan quiet tayo pero nagre-research, nagdadasal. Yung pong minsan more paperwork. Yung minsan going to other areas, magkaroon ng forum. Siyempre may protest rallies. Of course, napakalaking bagay sa atin ng social media. At kayo lahat, I really pray that the Lord Holy Spirit will really touch all of you, all of us. At talagang mas maintindihan natin na nangyayari. Romel, maayong hapon, maayong gabi sa inyong tanan dyan sa Davao City. Ay, mga taga-California, nanonood din daw. Mga taga-Polomonok, shout out sa mga taga-South Cotabato. At saka syempre po yung sunod-sunod tinatamaan ng iba't ibang mga linog o mga earthquake. Praying for you po. Andy Borja Bianes. Sabi niya dun sa nagko-comment, wag na manood. Actually, nagtataka nga ako sa ganon, di ba? Kasi wala naman nagpipilit na manood ka ng Facebook na may Facebook or YouTube na may YouTube. Pero minsan may Shane, alaikum assalam sa iyo. Nagtataka ako nga bakit yung iba manunood para mang-buisit lang. Hindi naman tayo nabubuisit because open naman to sa lahat, no? So, shout out kay Senator Marcoleta. Alam ko naman hindi siya nakakapanood. Siguro kung may bibisita sa kanya, pakikamusta kami. But nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. I have faith in our justice system. Abogado ko. So whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na weaponize. So si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022, after that, you know, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys, ha. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So di ba meron din po tumakbo, lugaw. Okay po yung lugaw. Kasi nakakatulong na yon, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. Naku po. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. Diba? Tapos, makikita nyo naman po, bilangin nyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition.
Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi doon daw sa fake news. Kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. Yung. 'Di ba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin nyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated o nakita niya, iba't ibang ahensya, fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya, pa iba-iba. O, tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, di ba? Tapos ganun din, na-admonish siya dito ni Senator, ng aming presiding officer, Senator Escudero, umoo siya. Sabi niya, yes sir, I understand. So ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it's considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo. You know, when I was in the administration, not only in the Senate, sa Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at na-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang ano ko kay... Of course, trabaho ni Claire na... ni Yusek Claire na mag-defend, di ba? But yung defense kasi niya may judgment. So ang problema, pag may judgment, i-judge din. So kung titignan mo po, ilagay niya muna shoes niya sa opposition ngayon. O subukan mo, Ate Claire, i-criticize mo ng matindi yung administrasyon, tignan natin mangyayari sa'yo. Di ba? So kami, we're just making it light, pero hindi po madali ang buhay ng isang opposition, isang nasa opposition ngayon. Mabigat po, yung mabigat lang makita namin. Kahit vlogger ho, para ho kayong umaapak sa mga numero pagka kayo opposition vlogger. Kasi pag nagkamali kayo ng isang mali lang, talagang may kalalagyan kayo dito sa administrasyon na to. Hindi kagaya ng mga Talyanista at siya yung Mada vlogger, yung kanilang mga bayarang vlogger, kahit saan damukal na fake news na pinakalat nila kay VP Sara, kay Xiaomi Kabit, kay Xiao ganito, kay yung kababuyan na, yung huli yung nagpakalat ng fake news kay VP Sara, nakita nyo kung ano nangyari sa kanya. Ang sasama ko talaga ng ugali ng mga Talyanista and siya yung Mada na yan. Siguro naging aral na rin sa kanila yan. Kaya ngayon parang sila, naglaylo sila sa pagpapakalat ng fake news kay VP Sara. Pero pagka ikaw, halimbawa sinabi mo itong si Kokak, may kabit ka, kabit mo si ganito, kabit mo sa ganyan, anak ng toka, bukas makalawa, makulong ka na. Kulong ka na. Diba? Sabihin mo kay Kokak na kaya ka siguro nagpunta ng Canada, nagpalagdag ka. Wala na, NBI, dadamputin ka. Diba? Hindi po pwede sabihin yun. Kung opposition ka ngayon mga panahon, kulong ka sigurado. Pero itong mga Talyanista and si Mada, sandamukal, meron daw boyfriend na basketball player si VP Sara. Kung ano-ano ka fake newsan. O sabihin natin si Kokak may boyfriend na basketball player, sa tingin nyo ho, saan tayo pupulutin? Kaya sabihin ko yung pangalanan ko, di ba? Pangalanan ko si Kokak, o itong si ganito, si First Kokak, di ba? May kabit siyang basketball player. Ano mangyayari kay PH Update? Pero yung mga Talyanista yun siya Mada, okay lang yun. Sa bagay, kahit naman maging okay lang magsabi ng mga ganyang klaseng salita, hindi natin sasabihin. Kasi nga, hindi tayo bababa sa level nito mga Talyanista and siya Mada na to. Di ba? Ang aangas nila pag may vlog sila, talagang tipong kala mo may bitaw. Akala mo meron na nun sa mga ginagawa. Sila lang pala. Tingnan nyo, pagka nag-view sila mga 30,000, 20,000, yun na yun. Pick na nila yun, pick. May mga kasamahan namin na panay non-bailable yung kinaso. Makita po namin mga kasamahan namin na kung hindi sila mismo mga nakapaligid sa kanila ay pressure.
So having said all of that, I won't focus on that kasi kung nandito po si Senator Bato, kung nandito po si Senator Marcoleta, kung nandito po si Senator Jinggoy, ang pag-uusapan namin sa zona at kontrasona, saan ba tayo nagkakaisa? For example, taas ng presyo ng bilihin. Kailangan talaga magkaisa at hanapan ng solusyon yon. Yung mga nakakakuha ng ayuda, good for you. Pero mas maraming hindi nakakakuha. So ang question, lalo dun sa may small businesses, may kalenderya, may barberya, nakabili ka ng motor, so ginagamit mo yung motor sa negosyo. Pati mga restaurant, hindi lang mga kandilerya, no? Hindi lang mga pagupitan o parlor na maliliit, no? Maraming mga negosyo ngayon nahihirapan at walang pantawid na puhunan, di ba? So whether yan ay sa palengke, whether yan ay turo-turo, whether yan ay barbecuehan, sa amin meron pa rin yung mga pushcart, tapos nandun yung mga fishball, etc. They are one sickness away or 1, 2, 3 days away from hindi nakapagtrabaho, then they're in poverty. Actually, pati middle class pagka tinamaan ka ng matinding sakit, tapos medyo mahal yung treatment at saka hindi ka makapagtrabaho, from being middle class, biglang poverty na ulit, no? And again, I'm not pointing fingers, not saying this administration or this president or this Senate, we're equally guilty dyan, lahat ng nasa gobyerno, kasi whatever we have now, yan ang tinanim natin Tinanim 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago. So, bago lang ako umuwi, I wanna remind everyone, faith moves mountains, so huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Number 2, prayers matter. A community, the body of Christ praying together matters. Yung mga nasa ibang religion, pagsasama-sama at pagdadasal. Pray for our enemies, not only our friends, di ba? Sabi nga nila, di ba? Yung diplomacy, nakikibati ka sa kalaban, hindi sa kakampi. So, ganun din, pag-pray natin, hindi lang yung kakampi natin, pero pati yung kabilang side. But I'll continue talking about many, many things. Tutuloy po natin yung laban. Minsan lang po, syempre, napupunta sa medyo nagkakaalaskahan kasi nga nandun, so pasensya na po kayo. Minsan, dala din ng damdamin. But most of the time po, we will hihimayin natin yung issues. But sabi ko nga sa inyo, Monday to Wednesday, pinipilit ko na less political kasi nasa impeachment tayo. So, Cheche Bihag, Ramos Gelay, Daisy Hill Country, yan, E.G. Bart, Lizelle Mansueto, magandang gabi sa inyo. Kalahati pa lang ng linggo. Mag-post din kayo kung anong gusto natin topic, no? But yun nga, nagkakaroon ng consensus dito. Nag-uusap din kami ng majority at we're trying to build bridges kasi hindi namin mapapasa yung mga dapat mapasa kung walang sistema pagkakaisa. So yung taas ng presyo ng kuryente, yun nga, yung tinutulak ko po, yung anti-stunting, yung tulong po sa buntis or yung first 1,000 days, di ba? Sa pagkabuti. Ang laking bagay ho niyan, yung anti-stunting. Napakahusay ho niyan. Yung advocacy na yan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Alam ko, nagsalita na rin itong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa pagkabansot na yan. Yan nangyayari sa ating mga kabataan. Kahit anong ganda ho kasi ng ating educational system, pagka hindi naman yan na-absorb ng mga kabataan dahil diyan sa stunting na yan, para lang ho tayong nagsasayang ng oras. Kaya doon sa pinaka-importanting panahon na dapat makalasap ng sustansya itong mga kabataan na to, dapat talagang alagaan kasi mahirap po kasi hindi na pala mahahabol yan pagka napunggok na di ba, sa mga hayop, di ba, pagka napunggok na hindi na lalaki yan, ganyan na lang kalaki yan. Ganon din pala sa mga bata, yung first 1,000 days importante mabigay lahat ng nutrisyon at vitamina para yung kanilang edukasyon
kung ano man ang kanilang pag-aaralan, may chance sila na talagang mag-excel sa mga larangan na gusto nilang pasukan pagka tumanda sila, no? Pagka pala pagka punggok na, wala na. Yari, di ba? Buti sa hanggang pinanganak. Anyway, dito na hunan tatapusin ang ating reaction video diyan sa sagot na yan nitong si Sean Cayetano dito kay Auntie Claire. Ano ba naman yung si Auntie Claire? Kumbaga, sanay na tayo. Ganyan lang naman talaga si Auntie Claire. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mag-ingat po kayo. Mahalin naman natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan. Thank you.